naman na ako, dugay pa. Katong, ingon si Pas nga, magkuhan lagi daw. Muwali daw, ta sa tagsa diri sa tupangan. So, the Lord has been so faithful nga. Kanang gyud nga higayon ng iyahang gi-set para madunggan na to kini nga mensahe. Kini nga mao mensahe. Amen. Pag last Sunday, na katunan natin no about understanding o kuan. Ang sa mga ka-importante ang pagpanabot. O nganong naay mga butang na dili na to kailangan nga sabton pinagi sa itong kaugalingon nga pagpanabot. Amen. So, these are the spiritual things nga gitaganan ni Lord para sa ito kasatansa. So, sa pagsugod, before we start, let us pray. Our great and holy Almighty Father, thank you Lord for this day, God. Yung magihata sa tagsa ka na mo, Ginoo. Indeed, Lord, you are faithful, Ginoo, sa mga kinabuhi, Ginoo. Bisan ni Ginoo gayon, yung magihata ka na mo. Wherein we will learn, Lord God, more of you, Lord Jesus. So we pray, God, that your Holy Spirit, Lord, will abide with us, God. Will open our hearts, oh God, to receive your words this morning, Lord. Let it be, God, whatever your will for us this morning, Lord, it shall be fulfilled in Jesus' name. This we all give thanks and pray. Amen. Amen. So, one thing nga nakatunan na ito pag last Sunday is naay verse at tuwa sa Proverbs chapter 3 na naingon nga, do not lean on your own understanding. Then, ang sulod at to is fear the Lord. So, muna nga topic ang atong paghisgutan karon. The fear of the Lord. Amen! Amen. So, ang atong verse, mabasa dira sa Proverbs chapter 9, verse 10. Atong basahon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Amen. So, kung ato ang Bisayaon, ang paghatod o pagbaton o kahadlok sa buhi nga Dios mao'y sinugdanan sa kaalam. Ang pagbaton o kahibalo sa balaang Dios mao ang pagbaton o maayong panabot. So, nakatunan na ito pag niagi nga before tamo desisyon sa itong buhaton, we need to have understanding of what we should do. Amen. Diba? So, pulong sa Diyos, naghatag ka na ito o pagpanabot na kailangan natin kahadlok sa Diyos. Kailangan nga mabatunanin nato because mauni ang atong kinahanglan in order for us to have good judgment. Amen. Amen. So, kung maghisgutag, kita hay, let's just say, kanang nagilak ang bata, di ba? Kailangan nga atong sabton nga, nung sa may rason nga nagilak ni bataan gigulong bakani, naipit bakani, gipaak bakani, o kanang amigas, nga na. So, kailangan nga na atay understanding before we act on it. So, hindi na to ditsoon o kasabaan ng bata, nga na. So, kanang before tamuak, kailangan nga makasabutan sa gyud ang sitwasyon. And also, kanang, for example, kanang mo invest sa business. Di ba kailangan niya makabaluta sa mga risks, unsa ka ang posibilidad nga maka-earn jud ani ang. Amen. Okay, pero kana nga mga bahin is physicality lang na siya. So, ang gusto jud sa Ginoo is naay exception ana kaya naghisgot man pud ang Biblia nga dili sa tanang higayon angay nga saliga ng atong kaugalingon nga pagpanabot. So, mao kini ang mga spirituhanon nga butang. So, asa man jud ay gikan ang kahadlok? Ay ba itong igsoon? Where does fear come from? So, according sa Bible, fear came into existence when Adam disobeyed and sinned against God. So, ang first mention sa
fear sa Bible is during the time nga nakasala si Adan. So sa Genesis chapter 3 verses 9 to 10, then the Lord God called to the man, "Where are you?" He replied, "I heard you walking in the garden, so I hid. I was afraid because I was naked." So sa dihang namatay si Adan because nakasala man siya, ang iyahang gibati, mauto ang iyahang gipanganlan. So ang expression ni Adan mauto ang fear. Gitawag na to og fear. Yes. So si Adan di ay ang nagtawag ani nga maong pagbati nga fear. Because nganong naaman siya, nganong siya man ang naay katungod niya, mutawag niya na nga fear. Because naa siya authority. He has been given the authority by God nga kung unsa ang iyahang isulti, it will become a reality. Amen. Amen. Maupod siguro na ang nahitabo sa uban niya mga pagbati nato, mga worry, doubt, yan na, because of him na mo'y sinugdanan sa tanan. Yes. And according sa Merriam-Webster Dictionary, so according sa Merriam-Webster Dictionary, unsa man di ining fear? So gidefine siya diri as an unpleasant, often strong emotion caused by anticipation or awareness of danger. So kung ato ang sabton, more on negative ni siya nga definition sa fear. And mao ni siya ang naghari diri sa kalibutan. And we all know that. Amen. So, ang fear daw is often strong. Lig-on ni siya nga pagbati igsuon. Dili ni siya pareha sa doubt nga pwede og di ka mo doubt, pwede po og mo doubt ka, or worry, pwede ka mo worry, pwede po og di. But when you say fear, murag lig-on jud siya bitaw nga it stands alone. Ana na po ay. So, but this fear, this unpleasant, often strong emotion is in the heart. So sa Jeremiah chapter 17 verse 9, mabasa nato, "The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is?" So ang fear can dwell in the hearts of men. Amen. Mao nga, the Bible is very clear no sa pagpasabot ka nato that we will not trust our hearts. Amen. So kay deceitful jud siya. O there could be a possibility nga ang kabubuton sa atong kaugalingon, atong mga pagbati is dili gyud siya mauyon sa kabubuton sa Ginoo. Tungod niini nga malimbungon niya kasing-kasing. Una nga usa sa pangitang tao nga mabasa nato sa Bible nagingon niya, "Search my heart, O God." So, kanang grabe bitaw kayo nga prayer nga, "Search my heart, O God." Kay ngano man di ay, unsa man di ay ana asa kung kasing-kasing. So kay pwede di ay nga maghari ang kahadlok diha sa imong kasing-kasing. So ikaw igsuon nakapangayo pa ka sa Ginoo nga kanang, "Lord, every day search my heart, O God, and renew my spirit." So nakuan ba nimo napa-check up na ba na nimo imong heart diha sa Ginoo? So ayaw jud pagkumpiyansa igsuon kay tanan nga magdaghan diha sa imong kasing-kasing maupod na ang mugawas gikan sa imong. Amen. Usahay or kanunay mag-uros-uros man jud ning pagbati. Amen ba? Amen. So kanang every time nga mag-uros-uros jud ning kasing-kasing mangita na dayon tao paagi nga mahabuwa ta niya nga sitwasyon. Yan na nga kanang naay comfort nga ato ang ay kanang naay relief bitaw nga atong masinati gikan ani ang sitwasyon. And so Satan, the adversary, took hold of that fear without knowing
And even sa mga Christians, maupod na ang ipakadak-an. So, Satan was empowered because he used that as a strongest tool to humanity. It creates your physical realities. So, unsa man yung mga physical realities? Mga imong kanon, imong suoton, imong balay, tanan nga makita nimo, tangible nimo, mahawiran. Yan na. Muna siya nga, nagatud ka nimo nga, mahadlo ka nga, wala kay kanon, wala kay ibayad sa kuryente, or isa ba, wala kay tanan nga, physical nga makita nimo, nagatud ka nimo og fear. So, mauna nga, dali dayon ka mabalaka o wala na pangbaluno ng mga bata sa eskwelahan, na wala na putanan mo tubig or kuryente. So in reality, fear drives what you become and makes you ignorant of spiritual and godly things. Amen. So ang reality nga makita nato is mo bitaw ang napakadakan. Instead nga ang spirituhanon na ang mga butang nga itong angay nga pagatanawon. So, tinuod jud nga you can never understand what it means to think of spiritual and godly things if you still have fear of the physical reality. Amen. And if you still live according to the flesh. Amen. For the Bible says in Romans chapter 8 verse 5, "For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit." Amen. So, kita nga, giluwas naman ta ni Kristo, wala na ta na kinabuhi. Dili na unta ta magkinabuhi diha sa flesh. Amen. And so, we will think of spiritual things. Amen. So, dili kay naagihapon ng mas napakalakan gihapon ng kanang kuan, things of the flesh, other than ang mga butang nga gustong na sa Ginoo nga hunahunahon nato. Fear creates an entrance to your destiny by allowing yourself to make decisions out of your will other than the will of God. So sa diha nakasala ang tawo, our destiny has been altered. Nausab ang atong destiny. So, but the Lord is so gracious sa ato ang ibalik ka niya, and our destiny has been kanang nabalik jud diha sa Ginoo. We are destined for the Lord. Amen. It corrupts the will of God in your life because you put your concerns on yourself than concerning what God really wants for you. Amen. Out of fear, it is easy. Pinagi sa kahadlok kanang easy ra gid kayo nato nga mo desisyon out of fear. And sa karon nga panahon, ang fear is the driving, kung ato alang yung sabton, fear is the driving force sa tanan nato nga mga ginabuhat. But dapat kay dili naman ta, wala naman ta na kinabuhi niya na, so dili na gyud ta muuyon ana ang maong fact lang na nga gi-present sa world dili sa ato. So everything that you do to function in the realm where you have your reality on other things. So ang akong realidad, ang para nako is real, is dili ang Ginoo. So mauni ang gitawag nato nga fear ang driving force nato niya. Kaya kang kinsa man di ay ta angay nga magbaton og kahadlok igsoon. To whom shall man fear? Amen. So nakatuna nato no, it is the negative side of fear paganina, and this time naa ay pud positive side of fear na na-capture po na siya sa world, but because of deception sa kaaway, ang mas napakadak-an is katong negative na definition sa fear. So ang positive na definition sa fear is
the profound reverence and awe, especially toward God. So, amazing kayo no, bisan og ingana bitaw ang kalibutan is masayo di iPod nga mao gyud ni ang tinuod nga definition sa fear. Si God ng Judy ay ang atong kailangan nga i-fear. Amen. Okay. So sa definition nato unsa nang profound? Profound is having intellectual depth and insight, difficult to fathom or understand, and complete. So kinahanglan di ay nga aduna kay lahom nga pagpanabot diha sa Dios. Amen. Aron makabaton kita ning gitawag nga kahadlok sa Dios. Amen. But many so-called Christians, and I hope nga wala ni ini nga panagtapok, Amen. they lack understanding of who God is. So sa 2 Peter, di ba, kailangan nga magkadugang ang atong pagtuo, nga maghatod nato sa paghigugma. And if we lack these things na isumpay, there is a possibility nga we will mapandul kita isuon if dili ta magpapuno niya nga mga butang. Amen. So we have this goal to know God deeply. Amen. So, kailangan din nato nga i-desire nga mailhan jud si Lord, because it is very possible jud nga from time to time kanang you will always think of God bitaw. It is very possible jud kanang I don't want you to I don't need your approval nga kanang naagi possibility nga you will think of God always. Kay mao man jud na siya ang truth. Amen. And sa definition po nato, ang reverence means honor or respect felt or shown, especially profound, adoring, awed respect. So, ang reverence is ang pagrespeto. Unsa may angay nato nga respetuhon ug i-honor. So, mo kini ang mga commandments ni Lord. So, Amen. kanang sa pagkasabot nato sa Dios, nasayod ta sa Dios, ug nakabaton kita lahom nga pagsabot sa Dios, makabaton usab ta og respeto o pag-honor sa Dios. Amen. So dili lamang igo nga adunay tay pagpanabot sa Dios, kundi kana nga pagpanabot ato apo ng dugangan o pagtahod sa tanan nga gimando sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. Isaiah chapter 8 verse 13 says, "Make the Lord of heaven's armies holy in your life. He is the one you should fear. He is the one who should make you tremble." Amen. Because you know that the Lord is holy and so on. Amen. You should tremble with fear of the Lord. Amen. And Deuteronomy chapter 6 verse 2 says, "And you and your children and grandchildren must fear the Lord your God as long as you live. If you obey all His decrees and commands, you will enjoy a long life." Naipakapin, you will enjoy a long life. Amen. Let it be nga mabati na ito bitaw every time nga makasala ta. Kanang naka-feel na mo na isuon nga every time nga makasala mo, murag nabitaw part sa inyo nga makuhaan. Nang naay part sa inyo nga makawatan ka, ma-feel mo nga murag naay part sa ako ang magikuha. Yan. So let it be bitaw nga ingana ang atong ma-feel igsuon every time nga makasala ta. So let us be better igsuon. Amen. Let us be better nga kay dili man ta pwede nga ma-perfect if we will continue with this loop of sin. Amen. And ang desire ni Lord sa atua is we will be perfected igsuon. Amen. Grabe bitaw kabugaton. Sa pag nag-meditate bitaw kaniya is
Kung ang gabi dyan kayo si Lord nga, mati ka, dili na ko ka ng bugat kayo siya. But the Lord is so good. Ito nga, napahinundong ka na to. That in order for us to be perfected, we should not continue with sin. Amen. Because Proverbs chapter 8 verse 13 says, all who fear the Lord will hate evil. Therefore, I hate pride and arrogance, corruption and perverse speech. Klaro kayo siya bitaw nga. All who fear the Lord will hate evil. Wala jud siya pabor-pabor pag dapig-dapig kung sa man gani. Klaro jud siya kayo nga di state diri sa Bible. Amen. And unsa man po ning awe, and the awe means an emotion variously combining dread, veneration, and wonder that is inspired by the authority or by sacred or sublime. So di ay kaning awe, mura ni siya og combination sa katong definition nato nga profound reverence and awe. Ang pinaka-last is ang awe nga murag na-combine siya sa tanan. So, ang dread means fear o kahadlok tungod sa imong pagpanabot sa Dios. Amen. Na maghatod kanimo sa veneration. Sa veneration, pagtahod o pagsunod. O kinubanan usab sa wonder. So, we will constantly wonder. Padayon na itong nahunaon. O tinguhaon nga mailhan pa pagtuda ang Diyos. Amen. So, Amen. so, such a wonderful definition nga gihatod ka nato about fear. Even though, sa giinguna na ako ganina, even though the world has captured this definition of fear, wala gipakalakan sa kalibutan. Hini nga maong definition. So you try to ask yourself, asa makahapukuan niya ang mga definition? Sa kinaunhan ba ko o sa ikaduha? So, kinahanglan as born-again Christians, quote and quote, as the world kanang sila ang ga-define gyud sa atoa, we need to have profound reverence and awe to the Lord. But ang pangutana, how can I have the fear of the Lord? So, mura siya o kanang I hope nga dili bitaw siya ingon niya kanang normal lang nga message madungog na to, because kanang kanimang good nga message is naadyo siya kabugaton even in this last days bitaw, because the fear of the Lord will sustain us igsoon despite sa wickedness sa kalibutan. This fear will sustain us. Amen. How can I have the fear of the Lord? Proverbs chapter 2 verses 1 to 5. Itong basahon. My child, listen to what I say and treasure my commands. Tune your ears to wisdom and concentrate on understanding. Cry out for insight and ask for understanding. Amen. Search for them as you would silver. Seek them like hidden treasures. Then you will understand what it means to fear the Lord, and you will gain knowledge of God. So, kung ato ang sabton, mula siya naka-formula ng daan, ang Proverbs chapter 2 verses 1 to 5, nga maoy atong pagasundo in order to have the fear of the Lord. Amen. So, kinamhan, gihiskutan diri, we should listen and treasure the commands of God. So, daghan na kayo mga pagpanudlo ang atong nadungog. Di ka niini nga dapit. And ang pangutana is, have we really treasured the commands of God? So, if we treasure the commands of God, kakibat diyan na ang obedience. Obedience sa mga pulong sa Ginoo. Amen. Dili lang kay makadungog ka, kundi imuha pong kinabuhion ang imong mga nadungog. Amen. Then tune your ears to wisdom. Ganun tune man ang term sa Bible.
Because naano dyan distraction. Amen. Naano dyan lain nga frequency nga yung madungog. Pareha sa radyo nga kailangan yung tunuhon. Nga sa dyan ka nga frequency para makadungog ka o tarong. So you need to tune your ears to wisdom. Because naapoy wisdom nga gikan sa kalibutan. Amen. And that wisdom dili na dapat nga maoy atong pakadak-an. Because being wise in the eyes of men could be foolishness to God. And concentrate on understanding. So naadyo di tay angay fokusan nga mao ang understanding. Ang atong pagpanabot sa Dios. So ayaw pagpakahiro nga ingon ka nga na ko'y understanding ni Lord. Kay kana nga gamay nga yung pagpanabot, pwede nga magatod nimo nga mapandol ka, nga lahi ang imuhang idesisyon, bisan lang nakabalo na ka nga dili ko kaangay nga kuan. Kana bitaw naay mo storya sa imuhang nga ayaw dyan ni istorya nga pulong. Kay kani nga pulong kung istorya ni nimo maugyod ni ang sinugdanan niya, himo na jud kang marites, bigyan na jud ka kay ikasulti about ana ang topic. So, kabantay mo ana igsuon. Amen. Kana naagit ang Holy Spirit bitaw. I know nga faithful kayo ang Holy Spirit nga nakikistorya ka na to nga. Ayaw jud na buhata. And every time nga mo disobey ka ana wala na gyud kay chance. Unsa pa man imuhang kanang tinguhaon niya makalikawas ka na ang tentasyon nga the very first word nga gingon sa Holy Spirit nga ayaw jud wala man gani ka ni kuan ni say yes wa ka ni obey. And naon ka nga ayaw ka doon dira kay naa lagi tentasyon dira ayaw ka buhat ana kay dili na uyon sa kabubuton sa Ginoo, but you still do the things nga kabalo na ka nga dili yung tangay buhaton. Amen. Amen. Let it be untang, no? That the Lord Jesus Christ will have mercy on us na. Kanang, despite bitaw sa ato ang mga kakulangon sa ingana nga mga bahin, mahatagan gihapon tag grasya kaluoy sa Ginoo. Because if we sincerely come to the Lord, He will surely hear us. Amen. Makabalik yun tagi hapon diha sa Diyos. Amen. Sa sunod is cry out for insight. Nabuhat na ba na nato that we should cry out for insight, like kanang mga children muhilak yun sila gusto nila nga mas masayran ay gusto nila nga makuha nila ang gusto. So like children, we will also cry out for insight. Pangitaon yun na ito nga, Lord, kailangan yun nga makasabot yun tudan mo because I don't want to. Di ko ganahan nga makasulti o lain. Tungod kay nagkulang ang akong pagpanabot. And ask for understanding. So out of willingness yun ato ang i-ask sa Ginoo nga makasabot kita. Amen. And search for them as you would silver. Seek them like hidden treasures. Then you will understand what it means to fear the Lord and you will gain knowledge of God. So, imuhag yung ihatod ang imong kaugalingon niya. Pangitaon yun. Pangitaon yun igsuon. Amen. Like hidden treasures. Amen. Amen. What does the fear of the Lord do to the lovers of Christ? Ang sama di ay ang mahimo nining pagbaton o kahadlok sa Ginoo kanato nga mga niluwas. Proverbs chapter 9 verse 10, fear of the Lord is the foundation of wisdom. Knowledge of the Holy One results in good judgment. Mao ni ang atong gibasa kaganina. So let it be our prayer igsuon that we will have the fear of the Lord. And if there is one thing that we should increase, that should be our fear to the Lord. Mangayon tag kaalam diha sa Dios aron matarong ang atong paghukom buhat sa mga butanga. Dapat mahiuyon gyud sa Dios. Amen.
So we all know that Satan is very crafty in these last days. And kung wala ta kabaton, ini nga kahadlok, we can be deceived. But the lovers of Christ will surely desire to have the fear of the Lord. Amen. So kailangan niya magpapuno ta sa pagpanabot nato sa Dios. Mao to nga masayran nato ang mga commands sa Ginoo diha sa tong kinabuhi. Psalms chapter 25 verse 12 says, "Who are those who fear the Lord? He will show them the path they should choose." So kailangan niya masayran nato nga di ta dapat magtumutungo sa tong kagalingon niya nakabubuton pinagi sa ato ang pagpanabot nga wala man day nahiuyon diha sa Dios. But we should lean on the Lord's understanding. Amen. Even more now that the world is so evil with its own. Amen. So Psalms chapter 25 verse 14, it says, "The Lord is a friend to those who fear Him. He teaches them His covenant." So sa kalibutan niya pagpanantaw, ang pagbato ng hadlok sa imuhang amigo is murag sukwahi siya kayo because you can never befriend someone nga imuhang kuan ikahadlukan. Diba? Ganun, ma-friend man nimo ang tao nga hadlok nga gani ka naa. But the Lord is having this open invitation sa ato that we should fear Him in order for us to be called His friend. Amen. Amen. So Psalms chapter 33 verse 18, "But the Lord watches over those who fear Him, those who rely on His unfailing love." So we will be supernaturally protected in so Amen. if we fear the Lord. Amen. No destruction will Amen. befall on us. Amen. Psalms chapter 34 verse 9, "Fear the Lord, you His godly people, for those who fear Him will have all they need." Amen. So, kini nga paagi, we have already learned that we should ask for what we need. But kani is another nga mystery bitaw no. Dili gyud nato matukid ngano ang fear sa ang pagbato no kahadlok sa Ginoo maghatod ka nato nga madawat nato ang tanan nato nga gikinahanglan. Amen. But what more should we ask for? We already have the Lord. It's Amen. alone. Amen. Psalms chapter 103 verse 17. "But the love of the Lord remains forever with those who fear Him. His salvation extends to the children's children." Amen. Yes, indeed. The Amen. Lord will be with us forever, and He will also bless our generations. Amen. Amen. Nabasa po nato diri sa Psalms chapter 147 verse 11. "No, the Lord's delight is in those who fear Him, those who put their hope in His unfailing love." Yes. Tinuod kayo na no, that we should put our hope in the Lord. And as we hope for the coming of the Lord, we should continue to fear the Lord. Amen. So that dili na ta mahadlok inig appear na niya. Amen. Mo na siya ang kuan. Dungog na po na nato nga pagpanudlo no. We should fear the Lord sa pagkakaroon pa ng daan. Because kung muabot na ang panahon nga, muabot na siya, dili tataangay nga mahadlok na niya na nga panahon. Because we will be with the Lord and so on. Amen. Amen. And even as the wrath of God will be poured out nini nga kalibutan, because the world is bound for the wrath of God, then we shall also be protected. We shall be preserved and so on. Hinaagi niya na nga fear nga po ang nabatunan. So,
So whatever it is nga naa sa imong kasing-kasing karon, I know that the Lord ang Ginoo lang jud na nasayod ni ana. And let it be nga sa matag higayon bitaw nga makadungog ka sa pulong sa Dios, dili lang siya normal. Every Sunday nga mudung ta, mulingkod ta, maminaw ta. This is not a normal Sunday, Lord. Dapat inasabi na nga itong pagpanlantaw. Because mura na po kung mahimo na itong routine naman kuan, nga itong buhaton every Sunday. So, asa naman mo lugar si Lord if He really wants to move in your life? So, masayod kung ang Holy Spirit will be with us and remind us to really have the fear of the Lord. To really follow His commands. Dili nang pareha sa pagpanglantaw sa kalibutan nga fear because of danger. Mabalutan nga, uy, basinog lahi ang ikasulti, lahi ang pagpanglantaw sa ubang tao if I will act this way. But the Lord has been reminding us na kinahanglan niya ang atong fear should be for the Lord alone. Yes. Amen. And so I encourage everyone na kailangan gyud niya pangitaon na to ang Dios ug tinguhaon na to nga makabaton kita ni ining kahadlok nga gikan sa Dios. Kaya sa gingon pa nako, it is really possible to think of the Lord always gyud igsuon. Kana bitaw na kay buhaton si Lord yun imuhang naagid si Lord bitaw nga imuhang mahinumduman. Every time nga nakay isulti, you will not be kanang dili bitaw ka negligent kanang magpasulabi lang sa imuhang gibati nga kanidyo na istorya. Because naay Dios nga nagatiman nato kanunay kay mundo nato nga tinahanglan nga dili na gyud ka magkinabuhi nga pareha lang sa una. And bako kayo bitaw ang requirement sa ato in order to be perfected, in order to be the real glorious nga gipol na to sa atuang kaugalingon. So let it be nga the word of the Lord will continue nga magrema bitaw sa pangkasing-kasing. I know that faithful jud kayo si Lord nga magrema jud ang iyang mga pulong bitaw. Amen. Even more pag yun if you will memorize. Amen. Lord, higugmaon bitaw imong malipay jud ka nga maka-memorize ka, laninduta kayo, uy, sunod na po ko nga chapter, sunod na po ko nga verse, kananabi to excitement sa imuha. Because that is the only thing na will keep you from sinning igsuon. Because kung magrema na ka na nga mga pulong, diha sa imong kasing-kasing, wala na kay igo nga rason nga, yun ka nga, wala man gawin pahinundon si Lord. Muna nga kini ako ang kuan, nabuhat ni nga ako, wala jud kay igo nga rason nga ikahatod ha sa Ginoo. Because the Lord has been so faithful sa tuwag sila. And so maura to I hope na nakapuputa sa mga pulong sa Dios nga gihatod nini nga kabuntagon. And let it be nga we will unite dili lang kana bitaw magpareha kita pitik bitaw sa tong kasing-kasing pareha tag uhaw kanang na gusto gyud nato masayran ang Dios. Gusto gyud nato nga no I di wala ko nagkuan nga ingani. It's just so simple to say this. Dili ni siya simple. Naagyo ni siya kabugaton igsuon. And I want you to understand na the Lord has been calling us. The Lord has been calling us.
kinahanglan gyud nga maghiusa bitaw ta sa pinitik nato sa to kasing-kasing. I don't brag anything. Dili jud na lang ako i-brag. But I want you also tanan jud ta, magdungan ta. Lagi pa sa gayman sa tong pastor. Magdungan jud ta. Magka-increase kita igsuon. Amen. Dili kay mahimo na to struggle ang sin. Amen. Amen. Dili na nato mahimo nga struggle igsuon. It has no power sa ato. Amen. And kibalo ko that the Lord has provided us so many things yun. Kailangan na buhaton. Even pa man gani ang mga simple nga butang. We fail gani. We fail to read His words. We fail to pray. We fail to pass. Yan na. Wala bitaw tayo. Wala pa nagpigat sa itong kagalingon. The Lord has been telling us na kailangan piga yung tayo isuon. Amen. And siguro, you have already heard on this pulpit so many times about katong hiwali na ni Paz ni Aldi ng mga panahon, about this wound that is in our hearts. So, let it be nga na ay wound sa atong hearts if it means na dili gyud ta makasala. Unsa man nga wound? It is something nga kunabitang grateful ka kaayo. Lord, kung wala gyud ni nga wound, dili gyud ko makahindong nga imuha ra maday kong miluwas. Ano bitaw? Wala gyud ko igo nga ikamangambok sa kong kagalingon. And if I will have this wound, then I will continue to fear you, Lord. Amen. Dapat ingana gyud. No. Daghan na many times na gyud makalungog ta, malagom na mangani ang ato ang mga nadungog, mga pagpanudlo. But the question is, gikan niya ana nga mga lagom nga mga pagpanudlo, nakabaton ba gyud kahadlok sa Dios? Ubasin o ni kahuman ra o wali. Balik ka sa itong normal nga mga bulahaton. Balik ka nga yan itong haton yan na. Okay ra sa ato because we think nga ay wala naman ko nakasala kung mabuhat ko yung ani. Pero wala jud ka nangita sa Dios. Wala jud ka natinguha nga lagom gyud ang imong mahibaw-an bitaw sa Dios. But the Lord has been so good man jud sa ato bisan sa pagkakaroon. Amen. Ay, kailangan ta nga mag-increase sa iyong panipas sa itong understanding of this fear of the Lord. Kani nga type of understanding ang kailangan nga magdaghan sa ito ang kinabuhi. Amen. If wala pa ka nakasabot ni ana nga unsa man gyud nga fear, dili man gyud siya nimo masabot pinaagi sa imong tawhanon nga pagpanabot. Dili nimo siya mayano-yano og sabot nga tawhanon lang because this is very spiritual. And bisan og maghisgutan niini dili mo matukid unsa man gyud ni. Unsa man gyud ani nga fear. But the Lord has provided us ways na mailhan nato masabtan nato unsa man nga kahadlok. Gikan di ani sa akong pagpanabot sa pagka-Dios, sa ako ang gituuhan nga Dios. Amen. Ug paghatod ka na ako nga mo respeto na ay pagtakod sa iyang mga pulong. Amen. Pagsunod sa iyang mga pulong. Ug ang pagpadayon nga paghunahuna. Kailangan hunahunaon gyud ning igsuon. You should desire to kanang sa mata higayon bitawag sa unsa pa man imong buhaton. Imuhag yun nga mahunahunaan ang Diyos. And I tell you, if you will really think of the Lord,
kana bilang di mo ma-explain ang imong gibati igsoon sa imong ginsuliran. And one more thing, if you really accept the word of God, dili ka magduha-duha og say amen. 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 Kadaghanan ni nato nga na nasabtan igsoon. It is not for me or for anybody else na mubarog niini. It is not for us to feel good when we say amen. Amen. It is for you. It is for your healing. And it is for your Amen. humility. Amen. Because it takes humility ang maingon ka og amen. Amen. Because you have known na pinaagi ni Ana, makabaton ka og pagpanagot sa Diyos. Amen. And you receive with approval. Amen. You say amen. Dalaygon ang Diyos sa pagtukod ko nato ninyo ang mga pulo. Ninyo ang kabutawon. And I pray nga pag sa tansang kayo nato, magbaton ka o kahadlok sa Diyos. Amen. It be a burning desire bitaw sa tuwang. So, all the glory and honor belongs to the Lord alone. Amen. Amen. Wala na yung hain ka. And I leave you this. Fear the Lord. Amen. Glory to Jesus. Amen. Praise God. Sumakasapa sa papaano din ng Diyos. Amen. Challenge na sa itong matagusa nga to understand the fear of the Lord. Tumagoli pa na sa tuwa. But and you're also driven by fear and sa itong decisions, sa itong trabaho, and even sa itong mga decisions kinabuhi. Nagkadlok as we have preached already the other Sunday nga ang fear is fear ka mali, fear ka, that's the fear, hindi ka. But on the other hand, you should also fear the Lord. Nga di po kagana nga di ka kapasa Biblia, dapat nga natalabag. Pray. So one thing I have noticed that we have heard a lot already, we will focus on prayer for this next nga mga Sundays until this year ends. So ang next target nato nga i-develop kay manamta sa word, ito sa prayer. So this last mga meetings nato sa before year, maybe for the next years. Ato na yung mga house of prayer na ito ang malaya. Amen. So we'll expect more of teachings about prayers. Ngayon mo pray in kita. Let me recall on sa kanina, where is it? Here. Proverbs, where is it? This one. Cry out for insight and ask. This kanina word, cry out for insight and ask for understanding. So sa ngayon sa gumagawali, this is a formula. Kasi formula naman so on, but we have to listen first, and then ato na simplify gamay ha. Listen ka to what I say. So it might be nga wala na dungog pero di ka naman ang tanan. Pero ang kinayahan nagsulti man. Okay? Ang langit nagsulti man. Ano pa yung mga magwaling nagsulti man. So you have to listen. And the next thing is you have to treasure my commands. This is a form of keeping. Amen. Valuing. Di mo pasagdan saya. Ang word na treasure is kawatunon siya.
So, the Bible says nga, kawatan, ang yawa. Amen. And kano sa siya mangawat? Kano sa magsugod ang kawat? Ganun ko, kanin ko, nasa. Killer for me. So, naka-highlight naman the word treasure, you have to value, you have to keep. Pero on the other hand, kung treasure siya, hindi na mo isaya-saya. Kawaton mo na mga treasure, right? Kawaton mo na. And then, kanong sakit ang kawat sa pagsugod? Sa dihang, makadungog ka sa pulong sa Ginoo, ang kawatan mo, kawat na yun. So kung emotion gi-value, di ka mo sugot nga. But how man nga pagkawat? Usa man pagkawat? How do you know nga nakawat? Kalimut ka. Nawala si mo. Can't even remember. Kaya nawala naman. But if nanan mo permi, maghinumdum juga permi. So the best way nga di makawat, magsikaw, hinumdum. Amen. Magsigag tanaw kung napa ba. Amen. Di ba? Kung nagbantay ka, tanaw ni mo kung nana ba. Kung ano sa kinan, tanaw ni mo kung nana. And di po ka mo sugot nga makawatan siya glaing nga priority kay ang treasure gi hulagway man siya sa nakaplagan nimo, and then ang imong mga kabtangan, imong gibaylo siya. So di ka mosugot nga ang imong mga pulong na nadungog matabunan siya sa mga butang kalibutanon, sa imong trabaho, sa imong pagtuon, eskwela, pangandoy nimo, and all these things kay barter man siya. Amen. Di ba gibarter man ang kingdom sa dihan is like a kingdom of God, ang man who found a treasure, then inuli siya sa bahay, gibaligyan ng tanan. Then yung ipalit ang treasure. So in other words, dili mo pwede nga i-barter ang imuhang treasure nga pulong sa Ginoo with the things of the world. Kay ang word nagsulti man pod. So dili mo pwede exchange. So di ka masugot nga sa imong trabaho, makurap ka sa imong mga pulong na dungog. I tell you sa imong trabaho, almost 99% to 100% wa di pang Ginoo diha. Wa di mo kuno nag Ginoo diha. Yes. I'm not saying all, but almost. Bisan ikaw galing ang born-again nga nasa imong trabaho, di gani ka kasulti pang Ginoo. Hamas mo kung wala ka dito. Samo kung di ni pang Ginoo dapita kay na-notice nimo, labi ni mga taga-office, labi ni kada adlaw nga nagtrabaho nga mga regular nga mga employee nga nara sa mga building premises, mga akuntansa nimo kauban sa trabaho, even sa mga managatay kauban ni kuya, mga kaubanan nimo. Wala, wala pa Ginoo. Wa mo kabantay? Ha? Even sa mga grupo, sa mga born again, magtapok-tapok sila. Di man ganing gyapon mag-isip pag Ginoo. Ha? Mo nang kailangan nimo i-treasure na siya. This is the very first nga imong himuon. Ang word nga treasure, you have to begin to find, to seek. So magsigag basa, murag kulang. The best way of tuning is you have to memorize. Amen. The good thing about this, kung tuning mo sa imong ears to wisdom, this one, before this one happens, kani siya ang value, kay kani siya very important. Kay kung matago ni mo na kay imong treasure, the word for synonym for treasure, you have to keep also. Ay pwede mo siya may adjective, ang treasure. Ito is a noun, but it can also be a description nga. Imong i-keep. I-treasure ni mo. Right? So, magsigig kag memorize. Amen. I don't care kung maglisod ka, but mag-memorize ka. Na-memorize ka na nung bayan mag-iliw. Kada adlaw mo, kada adlaw basa ng bersikulo abe. Amen. Kaya kung i-challenge mo, kada adlaw basa be. Kaya anong di ka ka-memorize, di man ka kada adlaw basa. Pag sige ka dumog, kanang Romans 14:12, wa ko na-memorize na. Pero na-memorize na ko na. Every one of us shall give account of himself to God.
matag usa ka nato manubag. Sunaday tay mga tulubagon sa Ginoo. Kada usa. Wala na ko nag-memorize. Dako kinang marka sa gipapilit sa missionary sa mohang balay sa planet. Ingka gani kada ko. Every one of us should give. Gawas mo sa portahan dako kinang portahan mo. Tuwa bersikulo. Wala yung memorize kada adlaw makita nimo. I tell you, hantod ka ron, di na mawasawa. Pero ka-memorize pa ko, wala na. Amen. I challenge you, pagbutag, bersikulo, kada adlaw sa imo, kanang i-plant na sa imong portahan. Amen. Gawas o sulod sa balay. Kita imong bana, asawa, anak. Ay, nasturya! Kamawas lang basa. Kada adlaw, kita na nila. Huwag mo na nilabot. Tanaw, pangalan di bulto bitaw, nagsturya po na kada adlaw. Isa ko nagbuwan na istorya. Hindi po kapagansin, butang yung bersikulo dito. Naas bulian, right in the doorpost of your house. Gusto ka mo dito. Asa ka na. Ako gibutan na, gidunduingan ako. Modern pero mura mag-looks mo klaro. Ikaw gaman ako dako na ko. Ganito na ako, dagko kayo. Nailang mga babalan, no smoking, dako kayo. Kita ka sa logo, no smoking na. Pero this time, we will fight. Amen. Kaya kung di nino himuon, I tell you, what you can resulta. So ako ang encourage niyo ang balay, so bersikulo diha. Amen. Amen. So diha. So si mana? Ilis din na. Hala, isod, si asa. Lamin ay butang sa CR. Naglingkod nila, may bersikulong dako diha. Sa may mula na, maglingkod naman, basa. O kung silpon, nabitahin ko siguro diha, maglingkod diha. Bustag silupin para huwag mabasa at puhira. Kani kamuti. Ayan ang istorya. Let the scripture say. Amen. Scripted mo na. Scripture. Scripted. Imo mo nang scripted para maluwas sila. Suwat na, bersikulo. Mature na ilang years na to wisdom. Ang word ng wisdom is application. Kung sa application nila kung wala sulay na pundo. Wala kayong i-tune kung wala pundo. Kaya ang word nga tuning, nakikuwang. Pero nag-pressure magkakulong sa ginawa, kuwang hatod nga, na-balance na ka. Manay ka kano yan. Amen. Ang word nga tuning. Dili enough ang usara. Ako yung kasi nyo, pag-memorize mo, dili gibisid. Kausa sa kadlaw. Saan ka bisitulo? Nga di ka ka-memorize, huwag man ka nagsugod. Mahadlok sad ka. Mahadlok ka nga, di ka ka-memorize. Pero, lausi man nga kadlok, huwag man nga, di man makamatay mo, makabuhin man mo, pero di man angay kadlokan, di man ahas. Or mananap ka, tukob. You know? Yung muna lang, lililingin mo karoon yan. Hantol ka memorize mo. Bisa pag di ka mag-memorize bisa mo. Amen. Lagi. Ganun, di man nga musugot nga maka-memorize ka. Nga, para imuha man na. Kawaton mo nga na sayawa, niya, sugot mo kag mawa na si muha. Kinsa mo nasa sa pastor, imuha na. Kasabot mo. Amen. Yung na yawa, di na ko kailangan mo kawat. Nga naman, why na pa man niya? Ang kawa, ang sugot karon nga nagpugas. Posible ni gawas ninyo, lain na yung nuna. I tell you, manotis ninyo na amor kauhaw pero uga kayo. May problema kay na excitement na yung pangandoy pero uga ka. Wala kay choice, na naman formula daan. Sa magwali pa. And then look at this, concentrate. Kanang word na concentrate. Di ni mo ni makuha. Sugo niya, wala ni sa Ginoo. Ikaw ni, imo ni tanan. Ikaw nang mag-listen, ikaw nang mag-treasure, ikaw nang mag-tune in, ikaw nang concentrate. Amen. Anin ikaw sa niya mag-ampo. Concentrate ka. Kani ba tawong managata? Concentrate. Sa concentrate ni mo, ang hangin, dili. Bahala, magananganan ang nylon sa hangin. Concentrate kung ka. Basta na yung marabog, bila diya. Tira po ka. Ay, bilahan ako nylon, bilahon po ka na ho.
Kami makabira sa unap, wagas. Kanina pong pangan lang yung itong pangandoy. Makitaan man mo nga yung ikaon. Pagbira, halay, lupa ni isda, pero ito, tamok sa likod, tos katin. Tuon sa kakasog ka bira. Kana kay gamay man ang isda. Pero kananda ko nga isda, di mo dang bira na nga. Di ito na, topas, kinauman. Di naman dang kasang nga na. Pangan na diya, mga taga-tuhod na. What me? Pagbira, isda mo yun, lupa ng isda. Bus ka gagbaba. Ikaw ko ni berahaw nga na kakusga. Dako kayong tawag bira ng piting gamayang isda. Uwi agbaba. Pero dako ang isda. Di na mada. Di na masag bira. Sukul na. Pero pag mag-concentrate ka, hindi mo na. Pala, bira. Hantod na makuha mo. Yung una na ba yung pag-concentrate? Wala. Ang undang ang concentration mo kana mo butang nito siya sa plastic o di kaya sa balot sa panang styrofoam. Di pa mahuwasan mo. Kaya nga naman, lain na po concentration sa buwan o lain na po concentration po sa pagtaon. Naisakto sa pagtaon. Nga na, concentrate. Kung di ka mag-concentrate, sa tibok adlaw, kaya huwag makikonsentration, halataw ka mga ka, bisa kung saan na yung dagan sa mga panguto, bisa kung saan panghimo ni mo, di ka kabasag Bible. Di ko kakampo. Mabisi ka sa mga pangbutang-butang ni panglabang, mga way, di makaluwas ni mo. Pwede ka maglaba nga mag-memorize, pwede ka maglaba maminaw, pwede ka maguna nga maminaw, pwede ka magpahuway nga maminaw. Amen. Yes. Amen. Pwede ka magluto nga maminaw. Pwede din kayo. Yes. Amen. Di ka kahimo. Makahimo juga ako muto juga makahimo juga. Amen. Tao tapulan. Nagagrason wa pagini sa kasugod. Amen. Pero ang tao kung ihan sa kapoy na muhimo lang gyapon siya, nga gyapon siya agi. Amen. Biblia ang tapulan di pakanon. Amen. Mura siya ekspertohan, mura po siya pili. Pero ikaw ko na di pakanon, masaya po sa putan eh. Masaya po sa putan di ka pakanon. Okay na mo di ka pakanon? Ha? Di ba ka kamalain, di ka pakanon? Design siya nga, gahiskot sila o pagbabasa mo ng bersikulo, gahiskot sila o pagbuhi sa pamilya. Gahiskot sila, responsible, ingon ni mga tikpakaon ka. Pamilya, mga born again, gahiskot sila o kapugis, trabaho. Ay, tapulan di pakanon. So, ganong pakanon ka yung tapulan. So, di ay, kumukaon ka, design tanga mo trabaho. Bumutang isa, kaon di ka trabaho ta? Kaon di ka trabaho ta? Kaon di ka trabaho ta? So, kaning mga di mo trabaho, masaman? Di pa kanon? Kinsa may di pa kanon ni mo? Kaning mga ano trabaho? Kinsa mo na sila? Ang mga bata. Huwag pa sa trabaho. Ang mga lulula, tiguang, di ba katrabaho? Senior citizen. Bisa pa kanon. Ang mga bata, sige dodo, huwag trabaho, di pa kanon. Mau na, tudo ang trabaho. Yan pagsa mo tiguang, pumana sa trabaho. So, kamu mga middle age, wag mo lusot, kamu ang di ang ipakanon. Kaya, bisag ka, bahaw mo trabaho, bisag makatrabaho pa mo, bisag makaliho pa mo, di mo trabaho. Tuga naman ako, ko'y konsensya para ninyo, willing ko, di mo hakan yung tao. Kita lagi kay maluluyon man ta. Ang tapuan mo pakanon perme mo sa matabo. Mangayo pa na nimo. Di pa na enough imong gihatag. Pag na nga na kinaiha, yung pastor, di ka na ko pa. Ayaw sa yan kung naguan, di na para imo.
kailangan kayo mo trabaho. Mo na bata tuduan ko trabaho, ginagmay. Amen? Amen. Cry out for insight. Kailangan ito mo cry out. Mo na ito ang pangayoon kay nanong insight ang imong pangayoon. Kailangan ka mo cry out ang insight. Kaya naman basig imuhang mga butangan pataw dili imuhang ni lahi ang imuhang tuning, lahi imuhang pagpanabot ang mga bahina. What insight? Tagaan ka o pagpanlantaw sa Diyos, pagpanabot sa Diyos ng mga bahina. Wisdom. This is about talking about vision. Dili mo ang understanding. Dili mo po manabot. Mo na mga kasi Lord. Unsa may isuti si mga pulong Lord, unsa may isuti Pastor Jordan Lord, unsa may Lord. Ang kakamay ko Lord, magsabot ko. Kaya ako naman panabot-abot nga, hanin na pa Lord. Let's go diba na. So mag-ampo kasi Ginoo, cry out ka, mangayo ka panabot. Amen. Tuganan ka na ko lahi mong inampuan. Sige na kag pangayo bugas, luto, kanon sa parang sudan niya, magbot na ng pahinalan. Undangin na lagi. Amen. Sige ko Lord, pagtabos pahinalan. O sa mali mo pahinalan? Sige na magagsa kong bugas. Kaya mo yun, Lord, pamanas ako sa mga hotel. Matuman ako ang mga pumatag ng bugas. Grabe ninyo, kinenay ko, kuan na, kumi, basta na event sa church, ako ang bugas na. Kasi makalimut ko sa mga, diyan, may bugas na, sige lang. Sige lang. Amen? Kailangan mag-ampo tao pagpanabot. Lord, pasabta ko, Lord, nga na ito, nga hantod nga ma-realize mo nga, naay mo, sugat na huna ni mo, lain nga mo, reflection, kana! Amen. Anong nabot pa nagkalit, huwag man ang tanan ni mo nadama, pero nag-ampo man ka, so expect ka, nga na dapat. Amen. Ask for understanding. Yung Biblia, huwag ka na kabaton, kaya huwag ka na ngayo. Nangayo ka, pero wala lang yapong kakabaton. Kaya nasayop ka kung pangayo. Ana, dahil sakto pangayoon. Sige po kapahin na po bugas. Sudaan. Si Judith o si Juna. Kailan mo nila dua? Ha? Amigo mo nila? Judith o si Juna. Best friend naman sa Tinsinas o katapusan. Ha? Ang hindi panuloy, doon ka book. Simple doon patapot ang helmet. Kaya ako na matawanan lagi. Grabe ka business. Suksok na rin. Buli mo, sulit. Pagkabot. Sublot ka. Ilang. Book. Gamay akong kita. Bisag pila lang. Bisag pila lang. Kuha na yun. Sa merkado, kita na po ko nila. Okay, ako ang hanawin, dito ko sa Bulkitanan, dito sila. Dito ko sa merkado, dito po sila. At ko itong driver, dito po sila. Mura sila ko sa kasa. Lagi! Ito sa Bulkitanan kayo. Kaya magdugay ko sa tayo motor, buwan ko, dugay ko. Abot ang motor na, di ko kapayo. Naningil yan. Wala pa kayo, gamay pa kayo. Pwede na 50, pwede na. Yung sa nakay banik. Kung sa'yo gusto mo banik, iawa na tanan nila. Kasi gusto ni mo, natanan nila. At sa order timbangan. Ilahan mo rin ng mga timbangan. Sila naghata timbangan nga, digital. Ilahan na. Sila kaya po mga timbangan na rin. Yung mga nila. Yung timbangan, kuha na niya. Ako lang lisdan. Inis, huwag mo lima. Sila ang solusyon. Ano yung mga born again, wala, huwag ta. Born again, left the group. Kailangan na mo as tao pagpanabot. Kaya di makatamulin sa itong kagulong pagpanabot, di makatamusalig sa itong kagulong pagpanabot, di mga paglaing pagpanabot. Amen. Lord, tagay ko yung pagpanabot. Halasik ko yung balik. Ang sunod na yung versikulo, naano ba na search, pagpangita, for them as you would like silver.
search, kaning word na search, mangita juga. Kani bitawang managat, di man bitaw kata-kata o panagat, tapos di na, ato tayo tabida. Kami nanagat ni ng Gilbert na whole day. Nay isda mo nabaliag na, moro na kubit gamay kaya susun na mo. Ako na kani kay gasun-sunod ni amo jud ni Lord. Muro tagaan ng isda. Sinyo man na kubit pati limaya kayo. Agaw paong nga baboy ng tambok, isugba sa tambutso. Waiting kaon lang dyan. Di ba humutan bro? O sa tambutso isugba. So, agpaong. Wa mi kuha tibok adlaw. May gani kini hunas, ito na namin. Manginas na lang ta, nabudi managat maninghas. Hala mo na mo ng sound, nakasabaw rin tami. At least yung bukya. Yung siga asahan ito doon. Kinin ni bunso. Wah, yap. Ito mga adlaw. Ito mga kaubang ako niya mga expert. Ganitong na namin. Murag ko, murag malas, mataan mo uban. Uban ko lang kuya, butiti mo. Kini, kaya ka. Butiti nila. Kalau po, kibaw sa butiti nga, ilang mo managat, butiti na yun, upan mo juga po. Basta na butiti ha. Lagi. Kailangan ka mangita, asabit ka na yung mga isda na nadapita. Mau po sa pulos gino, kapagsak, wali namin sa butulugan, kung taon mo rin. Ano dapat? O naman kay Bible lain, o research ni mo. Kanang mga wako kasabot na verse, ako na isuwat kaya naka-encounter ka ninyo. Kita yung pastor. Kita may burden. Burden? Hindi ko sabutan ni. Nga na ba? Amen. Di ka sabot? Panahin lang ta. Pagkat sa lahat word na tane. Kaya ba mo search? Okay naman mo. Malabyan o mga versikulo di mo kasabot. Okay na mo. Ano okay na na? Ay, mo kasabot. Padapin sa nili. Ato na isuot sa mga versikulo nga laong da. Ano, may palahin ni mo. Yan, padahin lang ka. Di ba siya ang explanation na sa lahat? Yan, kablagan mo. Berduka ng kawang yan. Isuat na naman. Kita mo sa lupa, pastor. Pastor siya pasabutan eh. Burden. Nabaris na po. Nga na. Why search lagi? Kaya basta malabyan. Malabyan naman. Kaya makahumahan tayo chapter 1. Inumot ko sa verse 8. Kaya pati laluma man eh. Iba da. Nagtawan naman eh. Wala na. May mo na mo itong. Wala na. Hindi nga na mo search. Ang word na search na kay gusto makaplagan. Hindi ka satisfied. Kaya after sa search, conclusion na. Hello? O, na-question be. Kani be, kung abon naging makasala, masama tabo. Malangit siya di. Meron kayong mo be. Ha? Kailangan sabutaan ninyo na. Kaya mga born again naman mo. Ikaw di pastor. Di, ako meron matana. Ikaw juga pinapilon. Sige, kung ang born again makasa, kung may matabo. Ha? Kung di siya mga ipasaylo, or mga sa pasaylo, kung sa man, luwas pa siya o di? Ha? So, ang usang ka born again, luwas lang siya kung di siya kasa. So, kung makasa siya, then may perno siya. So, sa man dyan? So, may stand sa mga born again. Ay, kailangan sa kung mag-search, pastor. Kana! Kung ay sakto mag-search. Kaya di pa able na makatubag ka. Kung naka-idea. Ingon ang Biblia, ang tao ni mula tungod sa Diyos, tungod sa sala. So kung ang tao, isa pag-born again siya, hindi. Pag nga nakasala siya, may mulang Diyos sa Diyos. Di man brad, kay ingon man po ang rumas. Kinsa may makapagbulag na to sa gugma sa Diyos. Kaya naman to gugma sa Diyos. Minsan, wala masala dahil ingon. Ingon na magkamatayon. Wakwak-ok. Sagot mo. Natana dia, wala ang sala. Ay, lisod din ang sala ko. Oo, lisod din na. Naman po din sa versikulo nga, kung mangayo lang kagpasaylo. Kung man. So kung di ka magpasaylo, di juga malangit. Yung sabi, di ba naman kay attorney ba? Naman si Jesus, the advocate. Napilon pa rin mo si Jesus, yung sala. Kailangan ako ng research sa akin, naglibo ko. O, di mo si Juan. Jesus ang ato ang pataliwala. So, sa mga Diyos na ito, pastor? Kung ang born again makasala, ang pangutana, malangit ba siya o maimperno?
So ningon mo, pastor, mangayo gyapon tagpasaylo. Kay gini mo siya, if you confess, imo lang i-confess imo sala. So kung makasala ka, Lord, pasaylo ako kay nangawat ko. Nangawat ko. Okay, good kawat, Lord. Ingus pastor, dili lang kay mga panalapi sa panimbaho. Apil po ng kawat sa oras. Kawat sa kong atensyon. Miski para imo to kay hindi mo ko binunduman. Wala mo yatag ni mo. Kano pinunduman ka sa Ginoo? Para sa Ginoo na. Pero wala mo buhatan. Kawat na. Imong gikuha na. O mo kibawa na? Kung ipinunduman ka sa Ginoo, anata ka, imo nang ihatag. Imo nang imuon para sa Ginoo. Ipinunduman ka, mag-ampo ka ng arosa. Mag-ampo ka na yun. Huwag ka nag-ampo. Ayaw mo nang ikawat. Diba? Ang para sa iya, iyaha. Ihatag sa iyaha. Amen. Huwag man mo ihatag. Huwag man mo girindel. So kawat na. So dili lang kay tayo sa kawat. Nagsugod siya sa ginagmay ni mo mga obligasyon kada adlaw. Huwag mo ihatag. Lahat ito pagpanabot. See, kailangan ta mag-search. Kailangan ta mangita. Kaning word nga pangita. Kaning mo siya na like hidden treasure. So, katibok adlaw. Kamo ka mangita o asa ang Diyos. Kabo mo aning busy kasi ng oras. Mangita makag-oras dito ka na sa mahuman. Maumapod sa bupangalay sa Ginoo. Pangita ang mga oras. Ano yung oras ang magahin ko? Praise of God. Balik ka. Total, pray na po ka. Lord, pagkitaon mo Ginoo. Amen. 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 Amen? Amen. Lord, asa ka Lord? You see, before ka nga mo decision, pagkitaon mo si Lord. Apo ka. Lord, ay ko ito sa tentasyon. Lord, malakaw ka rin. Lord ng mga puso na malakaw. Sa may mga puta sa nahan, iiwan mo sa kanila. Ano? Amen. Amen. Amen? Amen. Kaya kaning nga word nga sumpay na then you will understand. Kani siya, na? Muabot lang ni siya kay then you will understand. Mura sa boom na unlock. Mura sa boom na ini. Kasabot mo? Amen. O makasabot ka. So, ang pagpanabot, wala pa. Pero, sa sige niyong himo itong ipanganlan na to, muabot lang adlaw. Boom, kasabot ka. May imo na. Then, and you will gain knowledge of God. Kanang word nga gain. Pamana mo kay kanang word nga gain, nakay gipugas. Ito siya og kapital. Pag mutubo na siya, diya pa na mo gain. Ang labanan doon sa pagpangalagad sa Ginoo is ang pagtubo. Dili ang imong ipugas. So kung na kay bersikulo diha nga usa ka buok, di pa na siya gain kay usa pa na ka buok. Kung kanang usa ka buok ning bukad na siya, then mo ang gain. Ang problem kay daghang mga Kristiyanon, feeling nila na nila pulong sa Ginoo, an okay na dili. Ang yawa punos sa Ginoo. Pero wag gid siya nakaginansya na bisa usa. Kami na mo, pwede ka una pulong sa Ginoo sa mga, pero wag pa ka ni tubo. Why gain? Anak kalami kay ang word nga gain. And you will gain. Makaginansya, makatubo juga, mo asenso juga. Naagin na siya production. Amen. I don't know kung sa production na kay kani siya ang pagka-word nga and you will understand what ta kabaw sa ning word nga understand and you will gain what ta kabaw sa nang gain. Kaya nga naman anak pa na siya masinati inig mahimo ani mo tanan. Amen. Assurance sa Ginoo nga moabot ang lagi na si mo ha. Ako di ko gani. Dugay na sa orang yung pastor pero wala. Di ko gani mo pastor. So, sige na ako binasa Bible. Basa-basa, search. Lingkod seminar, paras ninyo, amin. Amin, lingkod tubangan, so di ganahan ko sa likod, kaya ituwas, lira ikog. Sa dihang, daghan na kayo mga lingkod din, sa una, kapag mga pasyon, lingkod tubangan, pitik ka na kayo lungsod. Ika kayo.
Amin ka po, pastor. Amin. Di pa ko sa una. Kadugayan. Nilandag, panabot. Sabot mo may saon. Amen. Makasis mo siya magalingon. Sa una nga nang ka. Kadugayan, sabot ka, importante kayo nga masiglusos pangalagad sa Ginoo. Importante kayo yun nga, kailangan itong pamilya, puto-puto-tahan. O, nahin di kuwang, kailangan ta mag-ampu. Kaya ang last ani nga part kani siya kato kani cry out kani siya. Kay kani siya dugang naman ni search for them. Search seek ngani. Sagdi na ni sa mga bahina kay kani lagbas na ni siya sa imong pagpanabot. So before ka mabot ani kani siya. Kani ang kiya ni cry out for insight and ask for understanding. Unsa grabe nga mga hayop niini. Unsa makakauhaw nga makabato niini. Unsa agresibo nga makakita niini. Makahinuklod niini. Ang word nga insight, pagpanuklod, makahinuklod ka. Kasabot mo? Amen. Kaya kung di ka makahinuklod, ako nang ana jugo. Sige jugo. Naktok, ngayon ko nga, kung di ko mo trabaho, ngani ang mong sa simbahan. Sa ko na di ko makagawas ano yung mga panalaki nga tayo. Na pabili na dito po ako. So, nanangaya ko o pagtugot sa inyo. Napa sila papa ato nga tayo. Tama? Diba? Na mo trabaho ko. Kakibat ana, ano ko Lord, kami, for the meantime, ito panahon, medyo ito panahon. Nga di pare sa mga standby. Kaya, ako akin naman ko sa field. So, napot, tao nag-research sa Ginoo, manod ka, nga, mo mo bantayan ito simbahan. Di man pwede nga, isa sa mga leaders na ito, pastor, kung naalam yung kwarta, pipigil na yung trabaho. So, nakanuklod ko. Nga, ang mga minggo sa si kaya ko sa una, glorious na karon. Ganahan di sila masuporta sa pastor. Amen. Amen. Yes, di mo nga nagabot-bot ko kay kamar. Dili na mao. Mo na mo nga na-insight nakita na ko. So, why not? Kita man ginakitrabaho. Kay gitagaan ta og status quo sa Ginoo kitang tanan. Inipuli sa panahon sa ibutang sa Ginoo ni nga tao. Ato sa buhion. Amen. 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 Ingon nga di na to kaya mo tag uri. Dili mo na. Kaya kung di na to siya buhion, di siya kahimo sa iyang obligasyon. Kaon na siya. Walang kaupod siya. Sa pagkakaroon lang, if you have noticed sa finances, if naa ko'y mga lakaw nga mga related sa mga events, kung may mo, di na kung mga kwarta sa church, tama ba? Amen. Kung may mga bisita nga related sa pastor, bukuot ko kwarta sa church, hindi. Kasi may mga, di kuha ba ko? O kung nagkuha ko, kanunay ba? Kay, sa kong pagkaibaw sa una, pag naibisita, automatic church mo, finance. Church mo pagkao. Yes, yun na. Yun naman. Kaya ang pastor na bisita. Ikaw ang matiman sa need sa pastor. Amen. Pag na-training si pastor, ipadala naman sa pastor. Tama? Yes. Ipadala rin ko ni mo. Na mo ko trabaho. Bisa pagganahan ko, di na ko kahimo ni anak. So, niabot ta sa punto nga atong transition, kita nga simbahan, willing ba ta nga muhimo sa itong obligasyon sa alagad sa Diyos nga mubarog ang simbahan para nato. Kaya kung mubarog siya, inyo ba gipabarog o hawayon si Moses? Kasabot mo? Amen. Para niyang obligasyon, magampanan niya. Di niya pasagdan. Sa dihang si Nehemiah, girestore niya ang mga Israelites. Apel ang restoration sa Levites.
nga inyuhang buhion. Amen. Kasabot mo? Amen. So, dili isyo ang ato ang panginabuhi. Dili. Wa ta kasabot. Mo na nga kailangan ta mangayo ang insight sa Ginoo pagpanabot. Amen. Amen. Ang mga dato na maylo mga kubre, pero nasamo sila ka kubre man. So, gipakwit sa tanang utang. Para di na sila maghago. Nakasabot ang mga arangan. I don't know kung magkinsay marangan kay pohon. Pero kung ikumpara pa nimo sa una o karon, mas bintaha jud ko karon. Amen. So narangan ko karon before sa una kay jamom-jamom jud ko sa una. So dapat makasabot ko sa panginahanglanon sa uban. Kasabot mo? Amen. Now kung kinsa sa tuwa nga moabot na po sa punto nga maarangan, kaya ako may naguna, sunod mo. Amen. Ayaw pag-dibo-dibo, muwagtang kagalit. Sama ka na ako pagkampo, irisihon ka na ako. Di ko kapasalamat sa Ginoo nimo. Kung saan mo pasalamat, salamat Lord sa kinabudi ko, kapasalamat nimo, malahi ang pagkampo nimo. Amen. O di na lang ako pagkampo nimo, nagka pagkampuanan na Kasabot mo? Yung Biblia, ang pobre na nagipirmi sa muha. Di na obligasyon sa pag-ampot. Ano tapangin? Di na natagay na kwarta. Amen. Gay na. Nag-ampo ko nga, Lord, kasi kapalod, di mo pita yung mga benda yung mga na. Takit pa. Kung nakita mo gamay, pagkakata na pasulang. Buyan yung mga kauban ng bisig. Ay ito yung simbahan, naazoy pobre, di na mawa. The Bible says, you will lose some poor brothers in you. Old Testament, basta dito namin. Oh. I hope lang nga nito, natulog magtatawa ng poverty sa church. Ako lang po pagkapol sa ngayon. Mabut na sa kalisod. Pag matid-anong din mo Buddha. Amen. Kaya ako natuto ko, pag matid-anong ka, dili isyo ang kalisod. Mulang bayan na kasi ang isyo. Amen. Ang saad sa ginong mabalis mo ha. So, yung pastor, wala tayo pobre sa simbahan. Nana po yung mga makabig. Kaya ko sa makabig, ang katarong malangan eh. Yes. So, ikaw, ma-shift ka sa dili na ka naglisod. Mabaling ka kay, mapuli mo mga naglisod. Lisod mandaan. Yes. Bisa kung saan mo usod ka simbahan ng madako. Adoy, lisod. Di mo I mean, in fact, ang mga born again, mangitag yung mga brothers na naglisod. Sila nang mangitag lugar na kisa itong mga naglisod. Yes. Ang mga dagko ng mga businessmen ng mga nakasabot yun. Mangitag churches ng mga tabangunon. Tapangan nila mga church. By church. Dili individual. By church. Di pastor nga nisod diri. Hindi ko ni Papa. Hindi siya nakot. Tatagok sa gawas. Di siya, ikaw na huli ni Papa doon. Oo. Kinulong ba ka na ko? Matang pangunta, kinulong ba ka na ko? So may tubag ninyo. Ha? Yung sabi ko, sorry sir, kalibog. Ilahin ko ba nung kalibog? Kalibog, sorry sir. Sige na dong. Kay, yung siya na po, ngayon ko kay, naami support sa mga churches ko, appeal mo sa mga dipili ng supportaan. O, di ba? Wow! Tiyan, uwata lang. Wato na ako daw. Huwag mo lipay. Amen. Huwag mo kagawa ang palangis, pastor. Doon na sa mga membro. Siya, adi, pastor. Ang palangis sa membro mo doon, pastor. Pagli na tanay. Yes. Kaya kung si Lord, makatag sa imuhag kasing-kasing si Lord na nag-determine na asinsuhon ka ang dili. Kunya kaya tanang tao gusto ng asinso. So ako na nimo. So sayo si Lord. Ang tanang tao gusto mo asinso. Pero nasa plano si Ginoo, ang plano si Ginoo i-asinso ka. Pero naibaw na tanang dili na mahitungod lang sa material. Kaya naman, naanay gianda man na sa ginudaan ng mga tao na kusog sila makatag sa material. Yes. Amen. Gasa na siya. Amen. Gianda man na sa Ginoo sa matag usa. Kung natao ang mga pag-ampo, and my God shall supply
all your needs supplied according. Glorious riches in Christ Jesus. Yes. Wala ako ang konsenyo. Basta servant ganin mo whatever. Before mo mukaon, before mo mudawat. Sa inyong baton. Kamao ka pasalamat. Amen. Ang problema kung di ka aptik pasalamat. Diya aptik ka sa mga offices and believers di akan mo. Dapat aptik ka sa local church. Amen. Tagang tubig, tagang baso, palingko ka, salamat. Amen. Sa lang lugar, mga musisyan, hindi ka magtukar. Salamat sa inyong pagtukar. Ano? Amen? Amen. Salamat tayo sa inyong pagligay. Ano? Salamat, pastor. Ulit laman, salamat, pastor. Suko, pastor. Suko, pastor. Kamu ito, pasalamat. Amen. Amen? Ang tao ng pasalamat ito, nag-create na siya o sa mana, spirituhanong niya, pakiglambigit. Dali na kayo pagkaiusap pag gusto kang pasalamat. Gani, ang pagpasalamat, mooy mo dalon before ka mo doos trono sa Ginoo. Yung Biblia, come into His presence with thanksgiving. Supay. Wala naman supay. Lahat man kay buod ka mga nabudlayan, ipang kapoy. So, ang mga doon sa Ginoo katurang ipang kapoy, ipang kabukaton sa kinabuhi. Come unto me, those who are ha? Di tabudi mo doon sa Ginoo malipayon mga kaigsunan ko. Ha? Pero ang pagdoon sa Ginoo, ang dumi, ang Diyos balaan. Yung dumi dyan ninyo, ang Diyos balaan. Putli, way, huling. Di ikakasuot sila kay ugaw. Pero tungod kay naa si Jesus nga mao tagaptik pagdiwala. Dito tani doon Jesus. Ngayon luan ta sa tong mga sala. Unay mo tang takos sa tubangan sa Diyos. Pinagi ni Jesus. Kaya mo ang Diyos, ngayon Diyos. Ingon siya, gibuhat ang tanan tungod ug alang kaniya, ug para kaniya. Kaya siya ang sinugdan sa tanan. So, naa si Jesus nga nahimong representation sa binuhat nga tanan. O sa tanang binuhat, nahimo ng tanan. Tungod aning unang binuhat. So, di ay, kung tanawon ni mo, kani pagkatao ni Jesus, natao na din sa una pang panahon. Giandam niya sa Diyos. Para ang tanang binuhatan, tanang katungdanan, kagahog, ihatag sa iya. Giandam na ning daan sa Ginoo. So ang Ginoo nga di makita, nagpakita sa ulagway ni Jesus. Amen. Muna kung dita kay ba mudala sa ngalan ni Jesus atong pagkatao di sa ngalan ni Jesus might somehow kaning tibok ng kasulatan pasigwa mo ni baw bahid ni Jesus. Amen. Baro na tanan ng soon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ato sa ito pagtapos ito panimahon. Before we have our prayers, we can have our prayers to the Lord. We can ask the Lord sa po ang mga dungog. Lord, allow me to understand more deeply about the fear of you. We have known that those who fear you hate evil. Those who fear you, Lord, will walk in righteousness. Those who fear you, Lord, will love righteousness. Will love your words. Will keep your words. Katong mga nahadlok ni mo, Lord, muduol di kanimo. Mumo di kanimo, mangita di kanimo. Ang imong mga pulong mo iyang sundon. Lord, ang mga nasabtan, ang taong nahadlok di kanimo, uhaw sa imong presensya, uhaw sa imong pagpanlihok. O sa Lord, yung matana, ibubo ginawa ang imong espiritu sa imong kinabuhi, sa paghadlok di kanimo. Dili ingon ni malayo di kanimo bang mahadlok kami, Lord, nga malayo ni bulag sa imuha presensya. O sa Lord, ang pag-abok tinguha, Lord, inyong nasimbahan. Ang tagi kami kahadlok din sa inyo.
Agi kami paglumot sa pagbuhat ng mga tao. Ibutang sa mga Lord ang kahadlok na di may ginawang ampo. Mahadlok mi nga di may kasampit sa mga alam. Mahadlok mi nga di may makapahakot sa mga Ginoo. Sa mga pagday ko pasalamat na ang ganyan yung mga madunggan sa mga kinabing na maabil. Pagdayon mo sa mga kasing-kasing. Mahadlok kami nga mga kasing-kasing mo. Ito sa lain. Mahadlok kami nga mga nauna. Malayo di ang imong. Ito kinis pagpanabot sa pagkahimuot. Diya sa mga tulong. Lord, ang amang interes sa pinabuhi. Ikaw lamang. Ang tanga, Lord, ang mga butanga, dili na kinutinandan sa mga kinabuhi. Iguna ang mga desisyon sa pagpili. Oh Lord Jesus, have mercy on us, Lord. Once more, you are gracious, loving and kind. Show us mercy once more, Lord. We may find grace at your feet. Continue to change us. Continue, Lord, to mold us. Continue, Lord, to preserve us today. Last days. Make us the people, Lord, that will walk in righteousness and holiness, in purity of minds, Lord. Having our eyes fixed on you, Jesus, and not on the things of this world. Enough of those things already in our lives, Lord. We got our hands, Lord, to the way is right. We got our feet, Lord, to the direction to where you are. Let our lives walk according to your Spirit. For we are born in your Spirit, Lord, and you, Holy Spirit, gives us life. You mean everything to us, Lord. Come, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your word this morning. Oh, we love you, Lord. Lord, we will keep it, Lord. Surely keep it to meditate on it, Lord, day and night. Lord, put it in our house, put it in our mind, put it in everything, every part of us, Lord. Thank you, Jesus. Let's all raise up our hands to the Lord and declare blessings on you. Hallelujah. Oh God, we come to you. We bless your name. These are your people. You love them so much. You have saved them by your own precious blood. The blood of your Son, Jesus, our Lord and Savior. Once more, Lord, and declare blessing to this people. Give them peace. Give them security, Lord. Give them understanding. Let the knowledge of your Son, Jesus, increase in the name of Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Continue to keep them, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Preserve them, Lord. Hallelujah. The remnants you have for this last times. The final wave of your glory. The final wave of your anointing. The final wave of your Spirit, Lord. These are your people, Lord, who love you. Bless them, Lord, as a blessing. Blessing your family church. May you go and prosper in everything that you do. May you walk in the fear of the Lord. May you continue to shine forth amidst all the problems and circumstances. Wherever you go, you're the light of the soul. You will speak boldly in the name of our Lord Jesus Christ. The salvation that is in your mouth. Look. Oh, hallelujah. Let your hands be the extension of the presence of the Lord. Let your feet be the extension of the holiness of God in Jesus' name. Hallelujah. Let everything that you have, that's the name of the Lord. Hallelujah. Continue to serve the Lord. Continue to honor Him. Everything that you have in your life, the first of all you increase. Bless the Lord. Bless Him. Exalt Him. Speak praises to Him. Adore Him. Make Him known in your lives. Hallelujah. And your family make Him known in Jesus' name. I declare yourself, your family will all be saved in the mighty name of Jesus. The words of the devil shall not come in the name of Jesus. They will not prosper in the name of Jesus. Weapons formed against you will prosper in the name of Jesus. The devil will not hurt you in the name of Jesus. No more competition overtaking in the name of Jesus. No more devourers to devour you in the name of Jesus. No sickness and diseases shall not harm you in the name of
shield. The Lord be your protector. The Lord be your deliverer. The Lord is your stronghold. He is your mighty power. He is your protector. He is the one that will protect you from all forms and all these confusions in the world. Even the difficulties in this last time, the Lord will save you in the name of Jesus. Hallelujah. Let your lives be in the Lord. Hallelujah. Let your lives be in the Lord in Jesus' name. I speak to you. Let your lives be in the Lord in Jesus' name. Choose life that you may live. Embrace righteousness, embrace holiness, embrace the word of the Lord. Hallelujah. Embrace truth in the name of Jesus. Embrace mercy, compassion, kindness, gentleness, meekness. Embrace love in the name of Jesus. May your hope increase in the name of Jesus. And may your faith become stronger in the name of Jesus. Hallelujah. The defense of arrows of the enemies, the attacks of the enemies in Jesus' name. Hallelujah. And let the word of the Lord dwell richly in your heart and grow the knowledge of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. May the Spirit of the Lord be upon you always. Whether you are sleeping, whether you are awake, whether you are aware of the enemy, may the Spirit of the Lord be upon you and increase you. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray. Everybody say amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. God bless you all, church. Ito muna ang kawalan. God bless you. I'll see you sa next na panibahan. Yeah.